Okay. Magandang umaga sa inyong lahat. Panoorin natin 'tong video ni Paulo Ulul, alright, tungkol kay, Pura Luca Vega, yung na persona non grata. Grata ng halos 6 na mga lugar. May epekto ba talaga to? Kamusta yung mga kanser? Ako nga pala si Paolo at naintriga lang ako dito sa siyempre nagawa na natin ito ng video noon yung kay Pura-Luca at kaliwat kanan na persona non grata ang kanya nakukuha sa iba't ibang mga syudad. Kinokolekta niya yung mga lugar na to na para bang Pokemon Gym battles tapos parang sapat na ba to para makalaban siya sa Elite Four? So napaisip lang ako, meron pa to epekto sa kanya kasi diba, binabato-bato natin itong mga Latin yung mga salitang to lalo na sa batas para magmukhang cool sa social media, di ba? So, tulad din yung City of Manila, yung Laguna, Cagayan de Oro, Bukidnon, Jensan, South Cotabato, Florida Blanca, Pampanga, Toboso Negros Occidental, Nueva Ecija, Dinagat Islands at kamakailan lang sa Cebu City ay Grabe pala 'no, halos 12 na pala yung mga persona non grata kay bakla. Okay, go. tawa na siya ng persona non grata. So ano ba ang persona non grata? Pag search kayo sa online, di ba lahat naman tayo may kakayanan gumawa niyan, ay ibig sabihin ng persona non grata ay unwelcome person sa Latin. Ngayon, tinignan ko na sinasabi dito na pag mga diplomats daw sa ibang bansa ay hindi ka na papapasukin o hindi ka na i-entertain. Eh paano kung isa kang citizen mismo nung bansa, which is si Pura-Luca? So dito sinabi ni Kuya Kim na isa rin na inis o na offense sa ginawa ni Pura-Luca. Diba sinabi, "Hi Luca, we haven't met yet but I wish you well. I sincerely hope you develop the empathy to know how deeply offensive your art is to majority of Filipinos. This has nothing to do with your drug or gender but how you disrespected Jesus and His prayer we so revere." So, mamaya na natin daanan tong subjective part ng emosyon ni Kuya Kim. Matanglawi! Pumunta tayo sa kanyang sinabi dito sa Marites University. For Natin me, pakinggan. her art is offensive. It is art. No So, debate. sinabi niya rito na art daw ang kanyang tingin sa ginawa ni Pura-Luca. But it offended millions of Filipinos who revered our Father, who depended on that prayer in their times of darkness, who depended on that prayer in their times of depression, who depended on that prayer in the times of the lockdown when they were about to kill themselves. At gaganunin mo. Masakit. Kaya naman dumadami yung mga persona non grata. First of all, you have to understand what it means yung persona non grata. Dati akong konsyal eh. Yes, Kuya Kim. Ang persona non grata is a expression of sentiment. So, sinabi ni Kuya Kim na isa siya dati daw na Ah, wait lang. Hindi tayo naka-premium mga kapatid. Skip natin. Alright, there we go. Hal at ang persona non grata ay isang political statement, isang form of sentiment. Hindi siya parang batas. Hindi ka pwedeng pigilan makapasok na sa iba't ibang mga syudad pag meron kang persona non grata. Para sinasabi lang na parang galit kami sa'yo. Ayaw namin pumasok ka dito. Diba? Yun lang naman yun. Pero hindi ka nila pwedeng escort out dahil ito ay nag-infringe na iyong right, constitutional right, mas mataas pa ng right. Mas tama pa kung tatagulogin mo right, mas tama pa yung right to travel. Di lang kasi feelings ko ginagamit ko dito. Diba kailangan natin mag-cite ng sources. Diba di pwedeng sigaw ka lang ng sigaw. Di pwedeng sinasabayan mo lang ang pulso ng masa para makakuha ng suporta. Kailangan meron ka rin sarili mong pag-iisip. So dito sinabi ni Atty. Richard Tenorio of Tenorio Law Offices na being declared as one does not mean that a specific LGU could legally force the person to leave the premises. So sa kaso daw ni Pura, kung wala ka daw valid warrant of arrest, Pura may not be legally arrested nor escorted out. To do so will be violative of Section 6, Article 3 Bill of Rights of the 1987 Constitution in relation to a person's right to travel. So, parang sa movie ng Fault in Our Stars, diba? Other infinities are bigger ba yun than other infinities. Dito, kung may sinasabi dito yung persona non grata mo, diba? Meron ito mas ibabaw pa yung right to travel. So, sinasabi lang namin na hindi kami bati sa'yo, pero pwede ka pa rin makapasok. Dahil to do so, diba, ay matatapakan namin yung rights mo. Alam ko may mga nagagalit dyan, Kuya, bakit? Inaway mo, inoffend mo ko Di ba ano yun? Di ba your rights? Di ba ginawa ko explanation nun, yung rights mo di dapat umaabot sa rights ng isa. Pero hindi naman equal yung rights na ito. Di ba? Yung kanya rights to freedom of expression ay mas malawak kumpara dun sa right mo to not be offended, which is not a right. So, two wrongs don't make a right. Hindi po right ang ma-offend online or kahit saan man. Pero in most cases, ito ay bumabagsak sa freedom of expression or art. Kasi nakita ko yung paulit-ulit na sinasabi doon sa comment section sa dati nating video tungkol Okay, so yun nga. So ayon dito sa balitang 'to is marami ng halos 12 na lugar or 12 cities ang nagkaroon ng persona non grata kay Pura Luca Vega at balita ko online nanghingi siya ng donations